nagbanta ang China sa Taiwan at Pilipinas sa posibleng gyera at sinabing papaigtingin pa nila ang kanilang countermeasures hanggang sa makamit ang ganap na reunification at pagsakop ng 100% sa katubigan sakop ng kanilang 10-dash line. Inihayag ito ng China matapos unti-unting bumuo ng sangkaterbang armada ng mga nagkumpulang mga militia ship kasama ang kanilang China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa lahat ng mga bahura at isla na inaangkin ito sa buong Spratly Island. Sinimula na rin nilang pinalibutan ng warships at mga fighter jets ang bansang Taiwan sa ikalawang araw ng military exercises na sinabi ng Beijing na kanilang sinusubukan ang kanilang abilidad na kubkubin na ang nasabing isla. Ang aksyon na ito ng China ay ilang araw matapos na formal na pagbisita sa Hawaii ng bagong Pangulo ng Taiwan na si President Lai Ching-te na nagpaypahiwatig sa Amerika at makalyado nito ng pagsulong nito para sa kasarinlan ng kanilang teritoryo mula sa komunistang bansa na China. Balik sa West Philippine Sea, sinabi ng China na wala nang negosasyon pa na mangyayari sa dalawang bansa hinggil sa mga apila ng Pilipinas na pahupain muna ang hindi pagkakaintindihan sa mga karagatan sa Timog Silangang Asya. Dagdag pa nito, magpapadala pa ang China ng mga karagdagang pwersa kabilang na dito ang kanilang mga China Coast Guard at People's Liberation Army Navy upang ipatupad ang kanilang batas na naaayon sa kanilang 10-dash line principles. Binalaan pa ng China ang Pilipinas hinggil dito at sa oras na labagin ito ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas kabilang na ang mga mangingisda nito ay hindi sila magdadalawang isip na gamitan ito ng dahas kung kinakailangan. Samantala, sinabi ng gobyerno ng China na simula nitong linggo ay hindi na nila tatanggalin ang kanilang mga sasakyang pandagat sa katubigan palibot ng bansang Taiwan at regular na mismo sila magpapalipad ng kanilang mga fighter jets at reconnaissance drone upang bantayan ang ilang kanilang probinsya na bansang Taiwan. Dito, binalaan ng kanilang foreign minister spokesperson na si Zhao Lijian ang bansang nais mangialam sa reunification ng Taiwan bilang bahagi ng mainland China, lalong-lalo na ang bansang Amerika na hindi sila magdadawang isip na burahin ang mga ito sa mapa. Ang patungkol na ito ay patama sa bagong halal ng presidente ng Amerika na si Donald Trump na uupo na sa White House nitong darating na Enero sa susunod na taon. Samantala, noong araw ding iyon, hinikayat naman ng Amerika na pinakamalakas na kalyado at military backer ng Taiwan at ng Pilipinas ang China na maging mahinahon. Gayon din umapila ang United Nations sa dalawang panig na iwasan na lumala pa ang tensyon sa rehiyon.